Sa cellphone video na ito nakuha noong April 28, makikita ang paghagis ng kahon ng isang babae sa mukha ng isang lola. Maya-maya pa, sinuntok naman ng babae ang matanda sa mukha. Pero hindi pa ito nakontento sa pananakit sa matanda. Kinaladkad pa niya ito papasok sa loob ng bahay, saka muli pinaghahampas. Sino ang babaeng walang awang nananakit sa matandang babae? At makaligtas kaya ang biktima sa pag-atake sa kanya? Sa video namang ito, isang matandang lalaki ang makikitang naliligo sa sarili niyang dugo. Sino ang nasa likod ng walang awang pambubugbog sa matanda? Sabihin niyo po kung kinakilala niyo. I-report po natin sa pulis. Hindi na, kaganti na lang kami. Paano mapoprotektahan ang mga matatanda laban sa ganitong karahasan? Sapat bang programa para sa kanila? Paano kung habang kumakain ka sa restaurant, biglang dumating ang hindi imbitadong bisita? Laking gulat ang isang customer nang makita ang isang ipis na nakahalo sa pasta na kinakain ng kanyang anak sa isang restaurant sa Laguna. Gumagapang naman ang uod ang nakita ng isang customer ng isang Korean barbecue restaurant sa Cavite. Sa Cebu, nandiri naman ang isang customer nang tila mag-food hopping ang daga sa isang buffet restaurant. Daga, akla! Kinunan niya ito ng video at ipinost sa social media. Paano nga ba masisigurong ligtas ang mga pagkain laban sa mga pesting ito na posibleng magdulot ng problema sa kalusugan ng mga customer? Sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, nahanap namin ang lolang nakunan ng video habang sinasaktan dito sa Novaliches, Quezon City. Ang biktima, si Lola Yolanda o Yoli Canseco, 80 years old. At ang babaeng nanakit sa kanya, mismo anak pala niya na itatago namin sa pangalang Carla. Paano nga ba nangyari ang pananakit? Kwento ni Lola Yoli, ito ang unang beses na sinaktan siya ng anak. Hindi ko naman po alam na sinusumpong siya ng ganun katindi. Andito kami sa may pinto. Hindi ko alam na sasaktan ako. Bigla na lang kinuha itong sapatos, pinukpok sa akin. Kaya dito may mga gas-gas ako dati. Nangihingi na lang ako ng tulong. Di naman makalapit yung ibang anak ko na tatakot. Dito'y siniwalat ni Lola ang dahilan. May sakit daw sa pag-iisip si Carla at minsan na nilang ipinasok sa isang mental institution. Umayos naman daw ang kalagayan ng anak. Pero ang problema, hindi niya naiinom ang kailangang gamot. Doon po kasi may gamot siyang iniinom eh. No, siyempre tayo, mahirap lang. Wala tayong pambili palagi ng gamot. Naubusan siya ng pambili. Kaya sinusumpong siya. Si Carla rin daw ang kasama ni Lola Yoli sa bahay at nag-aalaga sa kanya. Mahabang panahon po ang pagsasama namin din sa bahay na hindi niya ako sinasaktan. Siya nagluluto ng pagkain namin. Siya nag-aasikaso sa akin. Pero marami ang nagtaka kung bakit hindi tinulungan si Lola Yoli ng mga taong nasa paligid habang sinasaktan ng anak. Paliwanag nila sa amin, natakot silang makialam. Matapos ang insidente, agad namang rumesponde ang barangay para sagipin si Lola Yoli. Tara na, sama ka na. Nanay, ganyan naman eh. Halika na. Dinala na rin agad si Carla sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City para maipagamot. Sa kabila ng naranasan, mas nangingibabaw pa rin daw kay Lola Yoli ang pagmamahal sa anak.
sa paglayo sa akin ng anak ko. Naiintindihan ko naman po yan para lumino po ang kanyang kaisipan at bigyan siya ng lakas ng Panginoon Diyos na gumaling siya. Kawawa naman din po siya. Kasabay kong kumakain, siya nag-aain. Siya lahat. Siya nagluluto pag may lulutuin. Ngayon po, Ngayon, wala. Solo ako. Namimiss ko rin po siya kahit nananakit siya. No? Kahit sinaktan niya ako. Dahil anak ko siyempre. Mahal ko anak ko. Kaya lang wala akong magawa. Naghilom man ang mga sugat at pasa, ramdam pa rin daw ni Lola Yoli ang pananakit ng kanyang ulo at hirap sa paghinga. o banugo. Sinamahan namin si Lola sa isang public hospital. Nahanap ng reporter's notebook yung lola na nasa viral video. Nandito siya ngayon sa isang ospital sa Quezon City dahil may mga follow-up check-up siya. Kukumustahin natin siya ngayon. Hi, Lola! Mano naman, kumusta naman kayo? Ano nangyari? Ano ho to? Check ninyo to? Follow-up check-up to? Nagpunta po kayo dito ngayon. Check-up. Para po ba dun sa nangyari 2 weeks ago o ibang sakit na? Sa nangyari po. Sa nangyari pa 2 weeks ago? Bakit po? Ano yung nararamdaman nila? Ito ngayon po, yung dibdib ko masakit. Tsaka nahirapan po ako huminga. Matapos ang pagsusuri kay Lola, napag-alaman na may butas siya sa puso at may hika na mas lalong nagpapahirap sa kanyang kondisyon. Naiyak na lang po ako. Nahirapan nga po ako. Lalo na po, naiisip ko yung mga anak ko. Pero kumusta muna si Lola? Hanggang ngayon, parang ang sinasabi niya, kung saan siya hinampas ng anak niya, masakit pa rin. Ngayon okay naman siya, stable yung blood pressure, normal. Kaya lang hirap siya huminga. So ngayon, Dok, may iba pang underlying condition. More on medical na. Usually pagka heart problem, may maintenance na yan. Pag hindi naiinom yung maintenance, Pwede mag-worse yung yung cardiac problem niya. lalala, Para makatulong kay Lola, binigyan namin siya ng isang bagong nebulizer. May regalo sa inyo yung reporter's notebook. Nanghihiram daw po kasi kayo ng nebulizer nyo. Binilhan po namin kayo ng nebulizer. Sinagot na rin namin ang pang-isang buwang gamutan ni Lola Yoli para sa hika. Malala rin ang sinapit ng isang matanda sa Nueva Ecija. Naliligo sa kanyang sariling dugo ang isang lolo nang maabutan ng ilang residente sa Rizal, Nueva Ecija. Sabihin niyo po kung kinakilala niyo. I-report po natin sa pulis. Hindi na, kaganti na lang kami. Paano nga ba niya ito sinapit? Nagtungo ang reporter's notebook sa Rizal, Nueva Ecija. Ang lolo sa video, kinilalang si Lolo Jomenador Tagarino, 82 taong gulang. Ang matanda, biktima pala ng pagnanakaw. Natangay sa kanya ang 20,000 pesos. Pero hindi pa nakontento ang suspect dahil walang awa siyang pinagbubugbog sa loob mismo ng kanyang tinutuluyang bahay. Tansya niyo po mga nasa ilang taon. Mahirap lang magsalita eh. Pero Tay, ganyan na itsura niyo. pero Sabihin niyo po kung kinakilala niyo. I-report po natin sa pulis. hindi na, kaganti na lang kami. Hindi po, tay. Ganyan po itsura niyo, Diyos ko. Agad namang nirescue ng Local Government Unit at Philippine National Police o PNP si Lolo para may paggamot. Na-interview namin ng hepe ng Rizal Police na rumisponde sa kaso. Talagang nakakaawa po yung kalagayan po ni Lolo Doming. So sa amin pong mga nakalap na impormasyon, si Lolo Doming po ay nagkaroon ng pera na kung saan ay kanyang naibenta yung lupa niya.
Pinuntahan namin ang tinutuluyan ni Lolo Jomenador pero hindi namin siya naabutan. Nag-ikot kami sa bayan ng Rizal kasama ang anak ni Lolo na si Jing. Napunta na dito yan. Doon nga siya nakaupo kahapon kasi. Oh, Eh ngayon, kaya lang yung tap. oo kasi na kailangan nila. I-try mo natin sa Norte kasi pag umuwi ako gabi, nakadaanan ko yan sa Norte. Dito na namin nalaman na madalas na palang pagala-gala si Lolo Jomenador. Ang huli po naming balita ay nagpapakalat-kalat siya sa lansangan at nanghihingi ng limos. Matapos ang 6 na oras na paghahanap, bigo kaming mahanap ang matanda. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ng aming team mula sa Rizal Police Station. Nahanap na si Lolo Jomenador. Nakausap namin siya sa pamamagitan ng video call. Pinasok ako ng masasamang loob. Kinuha ang pera ko. Binukbog pa ako. Pagka gumalaw ko, sinasaktan ako. Talagang papatayin ako. Sa tindi raw ng pambubugbog, pumutok ang ulo at noo ni Lolo Jomenador. Nagala ko yung oras na yon. Hindi na ako babahay na at talagang mahirap na hirap ako. Lahat ng mga damit ko dun sa loob, puro dugo. Kaya ang alam ko, hindi na ako babahayin. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang nasa likod ng pananakit sa matanda. Unang-una po, nais nating ipabatid sa mga may sala na ang batas po ay umiiral at hindi sila makapagtatago dito. So sa ilalim po ng aming pamamahala dito sa Rizal Municipal Police Station, hindi po kami titigil hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang may sala at pananagutin po sila sa batas. Nagpapagaling pa rin sa ngayon si Lolo. Makabubuti raw sana kung madadala sa isang home care facility si Lolo Jomenador, pero limitado ang bilang ng ganitong pasilidad. Sa buong bansa, nasa halos 100 lang ang home for the aged na pinapatakbo ng gobyerno. Ang ilang non-government organization nagtayo na rin ng pasilidad. Tulad na lang ng napuntahan namin sa San Jose del Monte, Bulacan. 7 matanda ang inaalagaan ngayon dito. So dito sa apartment na ito, 4 na lola. Si Lola Benilda na maganda naming lola. So ito yung recipe nila sa araw-araw nilang kinakain. Siya ang pinakamatagal na dito sa group home. Siya din ang pinakamataas na edad na. Isa sa mga kinupkop ng shelter ng Coalition of Services of the Elderly o COSE, si Lola Benilda, 85 years old. May isang anak ako. Matagal na naghiwalay kami mula nag-asawa siya. Hindi siya dumadalaw dito. Hindi ko alam kung buhay pa o ano. Paliwanag ng COSE, hindi lang pisikal ang pang-aabusong nararanasan ng ilang matatanda dahil isa sa matinding uri din ng pang-aabuso sa kanila ay ang pag-abandona. Iba-iba yung klase ng abuso na nararanasan ng mga tao, especially mga older persons. Yung pinakamasaklap na abuso nangyari sa mga older person, yung rejected ng family, pinalayas ng family, sobra yung epekto sa kanila. Abuse na yan eh. Kung bakit sila nandito dahil na-abuse talaga sila. Sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO noong 2021, isa sa kada 6 na senior citizen ang nakararanas ng iba't ibang uri ng pagmamaltrato o pang-aabuso. Itong 2022, ipinanukala sa Kongreso ang House Bill 5116 o Senior Citizens Protections Act. Naglalayon itong gawing krimen ang pang-aabuso at pag-abandona sa mga senior citizen. Kasama rin sa panukalang batas na ito ang pagpapatatag ng National Senior Citizen Help Hotline na maaaring libreng ma-access ng mga biktima ng pang-aabuso. Bubuo rin ng Senior Citizens Help Desk sa bawat barangay na pwedeng takbuhan ng mga biktima 24 oras. Isigurado na implement, kailangan lagyan ng ngipin talaga yan. Kasi kapag hindi natin binigyan ng diin yan, ng mga batas na ginagawa para sa nakatatanda, hindi mangyayari.
patuloy pa rin yung pag-a-abuse. Kailangan na may ipatupad na batas para katakutan yung mga nang-aabuso. Bago kami umalis sa shelter ng Kose, may isang hiling si Lola Benilda. Nakiusap siyang humingi ng tulong para mahanap ang kanyang anak. Ano po bang pangalan ng anak niyo? Angelito Pulgarcio. Inaano ko lang sa pagdarasal na yung silang mag-asawa, magduwa, idalawin ako. Dinadasal kayo, makita kami mag-ina. Ang mga tulad ni na Lola Yoli at Lola Dominador dapat inaalagaan na. Pero sa mga pagkakataong nakararanas sila ng kalupitan at pang-aabuso sa loob o labas man ng tahanan, importanteng mapadali ang sistema ng pagsusumbong para mas mabilis ang pagtulong sa kanila. Sakaling makaranas ng pang-aabuso, humingi ng tulong sa mga otoridad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa viral post na ito na may mahigit 5,000 shares, ikinuwento ng isang customer ang kanyang naging karanasan sa isang buffet restaurant sa Cebu. Habang kumakain daw sila ng kanyang pamilya, laking gulat nila na makita nila ang isang daga sa kabilang mesa. Daga, akla! Dito na siya nagsimulang kumuha ng video at mga larawan. Makikitang ginangataan ng daga ang mga tirang pagkain sa mesa. Tumanging magpa-interview ang uploader, pero ayon sa kanya, agad niyang inireport sa management ng restaurant ang nakitang hayop. Paliwanag daw sa kanya. Posibleng galing sa labas ang daga at nakapasok lang sa kainan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang restaurant, pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Daga, akla! Paliwanag ng isang eksperto, may panganib na maaring idulot sa kalusugan kapag naapakan, naihian o nakain ng daga ang pagkain kakainin pa lang ng tao. Pag meron tayong nakain or nainom na contaminated ng mga daga, lalo na yung mga ihi nito or feces ng daga, ay yung sakit na leptospirosis. Maaari natin itong makuha if na-ingest natin accidentally yung pagkain na contaminated ng kanilang mga secretions. Nagsulputan ngayon ang mga Korean barbecue o samgyeopsal restaurant sa bansa. Sino ba naman ang hindi matatakam sa unlimited na meat at side dishes? Kaya na mag-open ang samgyeopsal restaurant sa lugar ni na Crisel sa Naik, Cavite. Agad nila itong sinubukan. Gutom na gutom po kami ng kasama ko. Doon po kami kumain, kaming dalawa lang po. Pero iba raw ang kanilang naranasan. Habang niluluto ang kanilang samgyeopsal nitong May 4, inakala raw ni na Crisel na taba ng baboy ang puting bagay. May gumagalang uod po. Kung nakikita niyo naman, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero laking gulat nila nang bigla itong gumalaw. Hinihintay kong maluto yung meat. Parang may gumagalaw siya. Akala ko yung taba lang, yung kulay puti. May gumagalang uod po. Kung nakikita niyo naman, hindi niya alam kung ang inakalang taba. Isang buhay na uod pala ang biglang gumapang sa niluluto nilang karne. Binidyohan ko po agad para may pruweba po. Kasi kung sa salita lang po, baka hindi po maniwala yung waiter. Tapos nanguya pa po siya noon. Pero yung kinakain po niya yon bago niya makita yung uod, yun po yung luto na, yun nauna. Agad nilang tinawag ang waiter ng restaurant. Tinanggal niya naman po, tas pinaltan. Sabi lang po sa amin, pasensya na po, magkatabi po kasi yung meat tsaka yung lettuce. Kaya siguro na lagyan ng uod. Natin, may gumagalang uod. Ang sa akin lang po, intention mo? maging aware din po yung ibang mahilig kumain sa samgyup. At least nga po, hindi po kami galit eh. Pati hindi ko po sinabi yung pangalan ng restaurant po, kung saan. Nitong nakarang Miyerkules, pinuntahan namin ang mismong restaurant. Nagpaunlak ng interview ang may-ari, pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan.
Sa pagkakaalam mo ba, ano nangyari nung May 4? Ang side po namin is sila lang po yung nagreklamo po na meron po silang nakitang uod. Sa dami-dami pong kumakain sa amin, simula po umaga hanggang gabi, hanggang mag-closing po kami. Sa atin, may gumagalang uod po. Pero bakit nagka-uod? Paano nagka-uod? Ayun nga po yung question, sir. Hindi ko po masasagot yan about that. Kasi sa loob naman po, sobrang dami na po namin empleyado, especially sa kitchen. Talagang chinecheck po namin talaga bawat yung binibigay namin. Nalaman din namin wala palang permit mula sa LGU ng Naik ang restaurant. Wala pa po na, pero nagko-complain na po kami, sir. Nagka-process na po. Ibig sabihin ngayon pa lang kayo nagpo-proseso ng mga requirement? Opo, sir. Kasi sobrang busy po talaga. Nadismaya rin ang isang customer ng isang ipis naman ang nakita niyang nakahalo sa in-order na pagkain. Base sa online post ng customer na tumangging magpa-interview pero pinayagan kaming gamitin ang litrato. Umorder siya ng pasta para sa anak at nang haluin, doon na niya nakita ang ipis. Nang tawagin daw niya ang staff ng restaurant, agad raw nitong kinuha ang pagkain at nang ibalik, sinabing nasunog na bacon ang nakitang nakahalo sa pasta. Tanong tuloy ng customer, paano naging bacon ang kanyang nakunan na may pakpak at paa? Common na simptomas pag nakakuha tayong sakit na ito ay yung pagsakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka dahil nga sa contaminated na pagkain na nakuha natin. Sabi ng isang food safety expert, responsibilidad ng mga food establishment ang tama at maayos na pag-handle sa mga itinitindang pagkain. Food handling, of course, is how you prepare the food. From binili mo yung mga ingredients mo mula sa palengke or sa grocery, ni-receive mo yan hanggang sa ma-serve mo sa customer, that is actually part of the whole process of food handling. It's very important to make sure that every step of the flow of food is safe. Dahil kung malinis ang pagkain, mas masisiguro ang kaligtasan ng mga customer. It's very important ang food safety, pinapractice ito or binabantayan talaga ito ng ating mga food establishments. And this is actually part of the responsibility of the food business operator and also the food handlers. Taga-akla! Paalala ng eksperto, sakaling malagay sa katulad na food experience ni Crisel, may tamang proseso para iparating ang mga ganitong uri ng reklamo. Pwede naman silang mag-file ng complaint, or magpadala ng kanilang obserbasyon doon sa Rural Health Unit or doon sa Municipal or City Health Office. I-assess naman ng Municipal Sanitation Inspector yung overall sanitation condition ng food establishments. Sa huli, mahalagang maging maingat ang mga kainan at restaurant sa mga inihahandang pagkain. Lalo't buhay at kaligtasan ang nakataya sa bawat pagkain kanilang inihahain.